ang title natin today, week 4, is customer relationship. How to handle customers, how to know the behavior, how to read your customers like a book. Yung ating title. Because customer relation now is very important. You can't or you should not ignore customer relationship. Hindi lang yung product yung ating pinofocus, no? Not only the price, not only the product, not only the promotion, not only the distribution, but you should also focus on paano makisama ng maganda, alright, sa mga customers natin. Because customer relationship is now also part of marketing. In fact, no, customer relation now is the new marketing. Yan, okay? Ganun ka-importante yung magandang pagtrato sa mga customers nyo. And you should not ignore the customers because they are the lifeblood of our business. Sila yung bumubuhay sa negosyo natin. Ganon ka-importante itong week 4 na lesson. Alright, and the topics to be covered, the customer relationship marketing, Suki marketing, customer satisfaction, at yung tinatawag natin how to treat your customers. Pag-aralan natin yan para alam nyo paano gagawin yung video na ipapagawa ko sa inyo. Okay? And the learning outcomes, we should be able to explain how to develop the different customer relationship techniques and strategies. And we should also know the importance or the essence of good customer relationship. The Suki marketing na ginagawa natin sa Pilipinas lang. Ang mga Pinoy masyadong magaling makisama kahit sa pagbenta, pagbili. Pakikisama pa rin ginagawa natin. So we call that the Suki marketing or the Suki mentality. And we should now interpret how customers should want to be treated. So we should know how to read our customers like a book. Dapat natin maintindihan mga yan. Okay, and given the topics to be covered, given the objectives, we can now start sa ating lesson. Okay. So, may tinatawag tayo yung relationship marketing. The word relation. You should establish first a good relationship with the customers. Hindi lang sila, you should not only look at the customers as buyer of the product. Huwag natin silang i-treat na bumibili ng product natin. We should treat them as friends. Yan. Or best friend. Or we should treat them like we have a good relationship with them. And that is what we call relationship marketing. This one is a strategy designed to foster customer loyalty, interaction, long-term engagement. Hindi lang pang isang araw, yung isang customers natin na pagkatapos bumili sa atin na hindi natin sila papansinin. The word here is long-term engagement. Tapos na yung bintahan but meron ka you still maintain a good relationship with the customers. That is relationship marketing. Good interaction, engagement, and it will foster loyalty. Mga Pinoy ang mga Pinoy mahiyain. Pag mga Pinoy tinitreat mong maganda, mahiya silang hindi bumili sa atin. Right? We call that the hiya mentality. Positive way. Okay? May negative aspect ang hiya. Pag masyadong mahiyain, wala kang self-confidence na. Pero minsan, yung hiya, tinatawag nating hiya, positive way, nahihiya kang hindi bumili. Sa out of pagkakisama, you buy something from a seller even if you don't need the item or the product because of the hiya mentality or Suki system or relationship marketing. Nahiya kang mapahiya. Ayaw mong pahiya, nagbebenta sa'yo. That's why we call that the Suki mentality or the hiya system. Mga Pinoy, mahilig dyan. No? Mga Pinoys, they don't know how to say no. When they are selling, when somebody selling some item to them, they don't know how to say the big no. Palaging yes. Out of pagkikisama. Kasi nga,
you already establish a good relationship with those buyer. Kasi it's very easy for the buyer to reject your offer pag hindi ka nila makaklose or pag hindi ka nila kilala. Now, if you have established a good relationship with them, that is relationship marketing. Chances are, bibilhan ka nila ng product, which is good for for the seller, right? Now, it is designed to develop a strong connection. Suki system is a strong connection between the seller and the buyer. Na pag tinawag ka lang nilang Suki, teka lang, parang iba yung video ka, parang naglalaga. Parang hindi sabay yung video sa sa audio ko. Wait lang ayusin ko lang to. Gallery. Alright. Yan. Sabay na ba? Okay. Okay. Suki system is it develops strong connection. Pag tinawag ka lang na sa palengke, di ba? If you are buying something from palengke, no? Tinawag ang suki. Naku, mahihiya kang hindi lumapit. Because the word suki is a very strong word na ginagamit natin. It means a strong connection between the seller and the buyer. So kahit first time ko pa lang makita, tatawagin ka nilang suki. Na pag seller ka, first time makita yung mga buyer na yan, hindi mo lang kilala, tawagin mong suki. Because that one is a very strong word. Yung word na suki. Okay? A strong connection with customers by providing them with info directly suited to their needs and interest, and by promoting open communication. Want the product or the service of the company. Pero pag tinawag kang suki, mapapabili ka. Even if you don't need the product being sold. Because we're focusing on the relationship between the partners and the customers. Never mind the product. Focus ka dun sa relationship nyo. Okay? What you want to maintain is the relationship. Ayaw mong pahiya yan. So, bibili ka sa kanila, kahit hindi mo sa kailangan ng product, basta huwag lang isang mapahiya or basta mayroon na isang benta ngayong araw na to. So, we call that the relationship marketing. It puts more emphasis on customer retention and growth than on customer acquisition. Long term, inuulit ko to palagi. Importante ay yung pagbalik ng customer sa'yo. We call that the customer retention. Okay? Sa 10 customer ngayon, bumalik bukas ay siyam, palakpakan ka. Okay? Ang masama, 10 customer ngayon, bumalik bukas ay 4 lang. Yan ang hindi masyadong maganda. Wala tayong tinatawag na customer retention. So, importante yung retention kesa acquisition. Why? Why is it important? To retain is more important than to get a customer. What do you think? Bakit mas okay yung yung retention kaysa acquisition? Take note guys, no? Pag sinabi acquisition, yan yung pagkuha ng customer. Pero importante is the retention. Why? Bakit nasabi natin pag marketing people ka, no? Pag marketing people ka, if you're a hardcore marketing people, retention is important than acquisition. Why? Teka, saan tayo dito? Teka, mag-list na ako, no? Anong date ngayon? Today is February 8. Ayan, sige. Then, maglilista muna ako ng 1. Okay, sige, go. Rachel na naman. Yes. Sir, based on experience lang din po kasi sa sa sales. Opo. Bali, kapag po kasi may customer retention, doon na po papasok yung word of mouth po nila na makakapaghatak pa po lalo ng mas madaming customers. Tapos magkakaroon na rin po ng parang po sila na nagre-refer na rin po sila ng ibang tao para po sa business nila. Kesa po sa acquisition na isang beses lang po kasi yan hindi po sure po mabalik po yan. Depende po sa relationship niya sa inyo. Kapag nakabuo ka po talaga ng relationship sa buyer mo, magkakaroon po talaga yun ng parang tropa-tropa na po kayo and dadami na po lalo yung market mo. Okay. So may mga customer tayo na first time customer lang. Okay? Hindi na sila babalik bukas. Kahit ikaw, di ba? Ay, di na ako babalik sa hindi na ako babalik dyan.
Last na to, di ba? May ganun kang word. Last na to. Hindi na ako babalik dyan. Okay. So, isang araw ko na naging customer nila. Okay? So, acquisition yun. Kahit marami ka na nakuha ang customer, kahit nakasandan kang customer ngayong araw na to, kung hindi naman lahat yan ang babalik, so ang benta mo ngayong araw lang. Malaki lang ang benta mo ngayong araw lang. Pero pag yan daw ay naging customer retention mo, pag sinabing customer retention, napapabalik mo sila, nare-retain mo sila, 90% ang customer mo babalik. Yan ang maganda sa business. Kasi tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung ginhawa, tuloy-tuloy yung sales ng company. Taas mo kanina, di ba? 10 customer ngayon, pero bumalik kinabukasan 4 lang, so pangit. Di ba? Maganda yung kahit 5 customer lang ngayon, pero bumalik kinabukasan ay 4, so maganda pa rin yun. Okay? Pangit yung hindi na sila bumabalik. Pangit yung nadala sila, no? Pero silang, maybe they have a bad experience sa business nyo, sa shop nyo, no? Sa frontline, kaya they don't want to return anymore. Now, number 4, it relies on cross-functional teams rather than on departmental level work. So, cross-functional, sa loob ng isang company, ang marketing dapat ay cross-functional. Ibig sabihin, lahat ay nag-uusap-usap. Lahat ay dapat may magandang relationship. Example, 5 department yan sa company nyo. Ikaw yung boss. Okay? Hindi lang dapat yung marketing ang nakafocus doon sa product na gagawin. Lahat yan ay involved. Production, finance, marketing, sales, human resource. Lahat yan ay paktado. Lahat yon ay may magandang relationship na ginagawa para sa company. We call that the cross-functional. Lahat ay involved sa pag-develop ng isang magandang product or magandang service. Okay? Now, number 5, it relies more on listening and learning than on talking. Ito, tandaan nyo guys, marketing people. 80% of the time, dapat nakikinig ka sa kanila, sa customers na. And 20% ka lang dapat nagsasalita. So, listening more than talking. Pag dadal ka ng dadal, you're dominating the conversation. Hindi mo na alam ano yung gusto ng customer. Kasi pag puro daldal ka, ang pinapalabas mo lang ay kung ano ang iyong gusto. Alright? Pero pag nakikinig ka most of the time, nalalabas mo or nalalaman mo very sincerely, nakikinig ka, yung gusto, yung complaints ng mga customers mo. So you're listening to their needs more than giving them what you want. Diba? So that is the 80-20 rule. 80% makinig, 20% magsalita. Very annoying pag puro ka lang nagsasalita sa isang conversation. Kahit you have experienced this one. May kausap ka na silang daldal, that is very annoying. Alright. Ito yung sinasabi natin kanina ng Suki. Suki is not simply popular moniker among market folk. Pag ikaw ay namamalengke, yung word na suki, siguro mababaw lang sa kanila, sa tindera sa palengke. For them, the word suki is very mababaw. Okay? For us, it means a body system of doing business in the Philippines. Take note. Specifically, suki marketing is being done here in the country. Okay? Pag bibili ka kasi, hindi ka naghanap ng ibang vendor. Tinatarget mo, very particular, isang vendor. Doon ka pupunta sa kanila. Kasi suki nga di ba? Suki. Now, pag ikaw naman yung seller at tinawag ang suki, what is the effect? Pag ikaw namimili, para bigyan ka ng discount. May suki mo naman ako pa-discount naman. Okay. More often than not, bibigyan ka ng discount nung seller na nagbebenta sa'yo. Okay, take note. Lahat ay pwedeng magbigyan ng discount. Kasi lahat ng seller, ay meron silang allowance na dyan para sa discount na yan. Hindi ka lang nanghihingi ng discount. Okay? Kasi mag-discount man sila, meron pa rin silang kita dyan. Kasi nga, alam na mga seller na
suki system, suki mentality. May suki sila na maghihingi talaga ng discount. Okay? Kahit hindi lahat yan, pero meron. Okay, now, pag sinabing suki, either you are the buyer or you are the seller. Pag ako nagbebenta, bumili sa akin si Yana. Or suki, bili ka na dito. Di ba? Kahit person naman mag-meet. Oy, suki, anong gusto mo? Okay, now, pag siya naman yung mamimili, meron silang suki na tindera. Kasi, tatawagin suki because she wants, Chris Aquino, because, kasi manghihingi siya ng discount dun sa buyer, sa seller na yon. Okay, so at the same time, pag sinabing suki, don't forget your roles and responsibility. Kasi sabi natin kanina, hindi lang pinantatawag yung word na suki. Meron siyang responsibility and obligation na kasama. Pag sinabihan kang suki ng iyong buyer, okay? Sa'yo sa bumibili kasi nga, throughout the years, throughout the months, na alam niya na credible, alam niya na reliable yung product na binibenta mo sa kanya. So pag tinawag kang suki, it means trust. Suki, o kahit hindi mo yan kiluhin, kahit hindi mo sabihin malinisan, pag tinawag kang suki, understood. Okay? Na maganda or honest to goodness, no? Yung binibigay mo sa kanila. So that is two-way highway, no? Suki, di ba yun? Suki this. Sa Pilipinas lang yaman. It's only in the Philippines. The suki mentality. That is very powerful, no? So next time around, kahit di mo masyadong kilala yan, tawagin mo suki yan. Pag sa bus ka pwede gamitin sa bus, suki, pa-discount to. Discount ng mga kuwan. Anyway, sa bus may mga discount ng mga estudyante, di ba? Okay. Ayan, so that is being done kasi nga ibang treatment, no? Ibang pag ikaw yung seller, aminin mo or hindi, ibang treatment mo dun sa isang buyer na tumatawag sa'yo ng suki. Meron ka talagang preferred. Ako, don't alam. Kahit di mo aminin yan, meron kang preferred na treatment, no? Pagsuki yung pagsuki mo yung isang buyer sa'yo. Okay? Anong treatment? Personalized. Okay? On the part of the buyer naman, that is loyalty. Okay? Tulad sa may FCM, sa Purview, may suki akong doon. May suki ako dong na tagagawa ng gadget. No? Sa lahat ng gadget ko, sa kanya ko pinapagawa. Laptop, tablet, cellphones. Siguro mga 7 years ko ng suki yun sa FCM. So pagpunta ko sa taas, ang daming tatawag sa iyo, no, suki dito ka na, pero may isa lang pupuntahan, dire-diretso ako sa pwesto niya. Specific vendor. Tinatawag natin diyan. Kasi suki ko kasi kahit iwanan ko yung cellphone ko sa kanya, iwanan ko yung laptop sa kanya overnight, I trust him na hindi papalitan ng pyesa. I trust him na maayos yun, no? I trust him na hindi niya bibenta sa iba yung gadget na yun. Alright? At syempre, yung price, ba? Iba yung price na binibigay. Yan. So, that is important sa no? Pero kang suki marketing, no? Na tinatawag. And I know all of you here have your own suki. Diba? Na may advantage na pag tinawag ang suki. Okay. How customers, kasi our topic now is this one, how customers want to be treated. We should know how to read the customers like a book. Dapat alam natin, ilagay mo sarili mo doon sa customers para malaman mo how your customers want to be treated. And we're going to enumerate now yung different techniques, no, na paano mo i-treat yung mga customers mo. Okay, so once again, no, if you have attended my webinar, I have presented this one, but okay lang na ulit-ulitin natin para hindi natin siya nakakalimutan kasi umatid ng webinar, hindi nakalimutan naman. So baka na mayroon kang retention, no? Pag inuulit-ulit natin nakikita, no, sa natatandaan natin. Number 1, ito yung we're going to present here sa mga slides na to, yung how to show your customers that you care for them.
Okay. Number 1. Acknowledge them quickly, if not immediately, and offer to help. Okay, this one is very common, no? Araw-araw nating na i-experience to na you enter a shop, you enter a store, tapos andyan kagad yung attending, yung store attendant, lalapit sa'yo, sales lady man yan, or attendant, or store, lalapitan ka, tinatanong kung ano yung gusto mo. Okay? So, pwede mong gawin to, no? Pero take note, guys, Teka. Okay, sorry. Take note, guys. Hindi lahat ng lalapitan mo na customer ay matutuwa sa iyong ginagawa. May mga customers na maanoy pag ikaw ay masyadong makulit, masyadong malapit sa kanya. Di ba? Punta ka ng SM, di ba? Bibili ka ng damit sa SM. Yung sales lady, dikit-dikit sa'yo, lahat ng pupuntahan mo, sa kasunod siya. Di ba? So parang minsan nakukulitan ka, lilipat ka na lang ng stall o lilipat ka ng brand, no? Okay? So pwede mong gawin to, no? But take note, guys, no? You maintain your distance. Kasi they still have their privacy. Kahit yung customer mo, pag namimili yan, they still want their space, their privacy. You give them their privacy. So maintain your distance. Okay? Huwag masyadong malapit. Keep your distance mga 3 feet away. Huwag masyadong madigit na. Although you are at a distance, but always be vigilant. Kapag may kailangan, you're always ready to attend to them kahit malayo ka. Kasi magagawa naman kahit malayo ka, di ba? Marinig mo naman sila kahit di mo sila napitan. Pero annoying yung masyadong nakadikit sa iyong tendera. At lahat ng gawin mo, gusto nang nandun siya. Okay? Sa privacy. So, pag nakita mo yan sa pinto pa lang ng inyong store, ng inyong business, lapitan mo na yan. Okay? Kaya lang, huwag masyadong makulit. Acknowledge them. Okay? Greet them. And offer what do they want sa loob ng iyong company. Okay? Pag nasa counter ka, di ba? Pag sa counter, baliktad din. Pag may counter kayo, yung customer lalapit sa'yo. Pero pag wala, sa pinto pa lang, nilalapitan mo yan. Okay? Ito, magandang example to. Bumili akong sasakyan sa may Toyota Commonwealth. Pagpunta ko doon, umuulan. Pagbaba ko ng taxi, yung guard nila, nandiyan ka agad. May dala-dala ng payong. Mainit yun na mainit. May dala-dala ng payong yung guard nila. That is what we call acknowledge them quickly, if not immediately, and offer to help. Okay? Taxi pa lang to Wala pa sa pinto. Okay? So pwede mo yung gawin sa mga customers na papasok sa resto, okay, sa beauty parlor nyo, sariling business, no? Or any form of establishment na pwedeng pasukan. 'Di ba? Sa Jollibee, ang sarap, 'di ba? Sabi natin sa Jollibee. May greetings ka agad, malayo ka pa. Kahit malayong crew sa'yo, binabati ka niya. Okay, kasi minsan nahiya kang bumate pag malayo ka. Kahit malayo ka, batiin mo yung customers na pumasok sa'yo. Kahit isigaw mo 'yan. Right? Iba sa atin kasi bumabati pag malapit lang, no? Nahiya ka siguro sa bumate, no? Nahiya ka marinig na good morning ka sa guest, no? Or sa customers. Okay, that is number 1. So let's go to the next one. In customer service communication, take note, guys, now. In customer service communication, napaka-powerful yung facial expression and body language. Okay. Ibig sabihin, pag may nakita kang customer na papasok sa iyong store or sa iyong shop, kahit hindi ka pa nagsasalita, kahit gumagalo ka pa lang, nababasa, yan ay may epekto dun sa customer. Example, di ka nagsasalita, pero yung expression mo malungkot. 55% of the time, that is communication.
Hindi ka nagsasalita. Kasi minsan, may word na ang word hindi na masyado sa communication kasi yung word minsan depende sa tono. Yung tone is more important than the word na pinili mo. Example, the word na thank you is very powerful. That is 7%. Pero, pag sinabi yung thank you, pero ang yung facial expression ay malungkot, nakasimangot ka, yun ang babasahin ng customer, hindi yung word na ginamit mo. Diba? Baliwala kasi 55% ang may epekto ay yung iyong facial expression. O sabihin natin good morning, that is 7% lang. Pero pag yung tone ng iyong good morning ay hindi maganda, wala ba, may dating pa rin sa customer yon, di ba? O good morning pero pasigaw, or good morning pero malamya, di ba? Kasi minsan sa lambing, no, magandang choice of word tapos malambing pa yung intonation mo, plus samahan mo na kang ngiti, that is 100% na communication. Okay? So, facial expression na, sabihin, kahit di ka magsalita, basta yung body language or facial expression ay pinakita mo sa customers mo, that is communication. 55% of the time. Alright. Number two way how you show your care to the customers. Number 2, make it personal. Remember your client's name and always use their name and find ways to compliment them. Ang ganda nito, no? Always remember the first name of your client. More often than not, pag tinawag mo sa first name nila, suki mentality, di ba? Pag tinawag mo sila sa kanilang person, it means that close kayo. It means na meron ka lang relationship marketing. Right? So instead of tawagin mo siyang pag tinawag kang Miss Evangeline Inario, alright, ibang dating nun. Pero pag tinawag kang Banji, bili ka na, o ibang dating? Yes. Alright? O pag tinawag mo siyang Mistress Kiyo, bili ka naman sa amin ng gadget. Di ba? Pero pag tinawag kang Danny, abang tawag ni Danny ka, Danny, bili ka sa amin ng gadget. Ay, iba dating nun. Right? That is number 2. It means close kayo. It means personal. It's very important to remember. How do we remember the client's name? Sabi ko last time, di ba? Always maintain a database of your customers. First name, address, phone number, email, right? So that is very important. Okay? And find ways to compliment them. Compliment Ang compliment, hindi pa laging pambobola yan. Di ba? Minsan, pumunta ka nakita ka ng suki mo na nagbebenta. Oy, ganda ng hika mo. Di ba? Oy, ganda ng buhok mo. Di ba? That is compliment. Right? Pero dapat pag yung gumawa niyan, dapat sincere, dapat yan. Dapat seryoso yan. Walang halong bola. Alright? Ikaw, Rachel, sa mga client mo, Rachel, anong ginagawang compliment, Rachel, sa mga mo? Sa sasakyan po, sir? Oo. Anong ginagamit ng compliment sa kanila? Depende po, sir, pagka, nakilala nyo na po. Kasi minsan po, mga walk-in. Pagka, naman po, online. Pag online po, kilala mo na talaga din. Kasi makakausap mo na po yung pagka walk-in, bago lang po. So, talagang kailangan mo tanungin yung, importante po yung name nila. Para ma-address mo sila properly. May connection po agad. Okay, pag first time, no? Pag first na mo siyang kakilala, siyempre, di ba masyadong close, no? Pag first na mo siyang nakita, walk-in, pag mong tawagin, ang taba mo ngayon, di ba? Pangit. Kasi person nagkita. Halatang pambobola yan. Pero pag slowly, no? You are now getting closer. After several session or several meetings, no? Kilala kayo. Always compliment your client. Ang mga Pilipino, magaling makisama. Ulitin ko naman, magaling makisama. Pag pinuri mo yan, chances are, gusto nilang suklian yung puri mo, yung pagpuri mo, no? Yung pagpuri mo sa kanila, gusto nilang suklian yan. Okay? So always compliment them. Paano suklian? O, bibili sila sa'yo, di ba? Ng product na yung binibenta. Okay, so that is how powerful
Number 2, how are you today, Sir Ferds? Yan. Okay, use the first name. Okay, so take note of this things, guys. You always compliment them or know the name of the client. Okay? Ako nga, di nyo lang first name ko eh. Diba? Minsan, mga prof nyo, di nyo kilala mga pangalan ng prof nyo. Sabi ko, unang meeting pa lang, dapat kilala yung prof nyo. Hindi mo lang sila dinidescribe. Ibang estudyante kasi, no? Sinong prof sa ganito? Isa sa yung payat, yung maitim, yung maputi. Diba? Sometimes you don't know yung mga prof nyo. Kilala diba? First name mga prof nyo? Hindi, no? O hindi nila kilala mga prof nila. First name. Samantalang pag kilala mo nila, pag alam mo yung kanilang first name, di ba? So malaking bagay sa kanila yun. That is consolation for the prof or pag sa business, sa seller, sa buyer. Alright? Baka di nyo alam kung kahit apelido di nyo alam mga apelido nila eh. Okay. Number 3. Invite them to enjoy special customer events. Ito, ginagamit ito sa pag special customer events. Ito ang ginagawa ng mga laking company na. Example, sa Toyota, di ba? Pag mga anniversary or foundation day, di ba? In-invite nila mga client nila. Pag may launching ng product, no, yung mga big time client nila, yan, tinatawagan, pinapapunta na doon. May cocktail party, no, sa loob, may kainan. Now, pag yung business naman, siyempre hindi natin pwedeng gawin ito madalas na, pero pag yung business mo hindi na masyadong malaki, small time, medium size, micro, small business, no, pwede mo pa rin gawin to. Special, meron silang promo, o dati tinatawagan, kahit bake shop lang yan. Sir, dito, Sir Jeremy, punta ka dito sa aming bake shop. Anniversary namin ngayon, may libreng tinapay, may libreng pandesal. Yan, that is customer events. Para sa kanila. Sir, Christmas may paraffle yung aming tindahan, aming kwan. May paraffle na isang sakong bigas. So, punta po kayo dito para mapag-drop ng pangalan sa aming raffle, sa aming roleta, tambiolo. Yan. That is something, no? That is something for them. So, invite them pag may mga events na nangyayari sa inyong company. Pag beauty parlor, no? Anong pwedeng gawin beauty parlor? Pag may mga promo, tawagan mo sila, no? Mga client mo. Okay, example. Good morning, Sir Mark. We are inviting you to our new product launch next week. Okay, Toyota. Alright, ayun na. So, you can downgrade this. Pag hindi mo kayang gawin to, di lang palaging ganun. You can downgrade this, no? Kung anong applicable sa klase ng yung negosyo. Sa lahat ng mga negosyo, pwedeng gawin yan eh. Basta may event or happening, occasion sa inyong company, example, party, Christmas party, no? You can do this one. To invite mga client mo, mga special, mga important clients. Okay. So number 4, laughter is a sign of caring. Okay, tawanan ng problema. Ayan. Tumawa ka sa joke ng client and you sympathize sa kanilang mga sad moments. Example, yung client nag-joke. Customer mo nag-joke. Tapos hindi mo ina-appreciate yung joke. So kahit mababaw daw yung joke or may isang anecdote na nakakatuwa, yung client mo, so you can laugh with them. Diba? And you can sympathize with them, with those clients. That's relationship marketing. Okay? Hindi yung product pinag-usapan, but yung long-term engagement with the customers. Okay? Sino yung may suki na napakatagal na close na kayo ng
nung business or store na yon. Pero ba siya dito? Na beyond the product na ang iyong mga kwentuhan. Beyond the product being sold ang iyong mga kwentuhan, but personal na. Long-term engagement. Meron ba sa inyo? Yung pupunta ka doon, hindi ka mapapagupit. Pupunta ka doon, hindi ka bibili. Kundi, just to maintain the relationship. Ayaw mo silang mapahiya. So may ganon. Di ba? How much more kung lahat sila ay suki mo? So lahat ng mentality ganon. Di ba? Kaya maganda yung relationship marketing na tinatawag natin. Okay? So laughter is a sign of caring. Number 5. Take a personal interest. O sige nga, number 5. What do you think about this one? Number 5. Take note guys pinag-usapan natin dito. We are showing here the different ways how you show your care to the customers or to the client. Number 5, take a personal interest. Doon sa client What do we mean? How do you understand this one? Sige nga, take a personal interest. Ayun, 17 na tayo. 17 na ba? Maganda attendance ngayon Hindi na masyadong maraming absent kasi 19, so 16, tatlo pa yung wala dito. Si Angela Rose. Okay, Angela, may sagot ka? Sir, yung sa take personal interest, siyempre po sa business, sir, para maging personal po yung relationship nyo ng customer mo, sir. Kaya rin sa restaurant, parang kakamustahin mo siya, sir, kung okay ba yung business niya, kung may nangyari ba, para fluent po yung flow po nung relationship nyo nung customer mo or nung mo po, sir. Kinakamusta mo rin po dapat sila, sir. Yun po yung personal interest. Okay, so in short, hindi lang pag nagkikita kayo, hindi ka agad about the product being sold, na hindi ka agad bintahan or bilihan ang gagawin. Kasi part ng relationship marketing ay yung meron pa kayong mga introduction, no? Yung kwentuhan muna, di ba? Mga babae gano'n, di ba? Mga babae, pag nagpagupit, ang tagal. Kasi pag suki na rin yung nagugupit sa kanila, ang daming kwentuhang mangyayari. Beyond the business, personal na. Okay? Paano pag may example, may dumating na example, no? Personal interest. Sample natin. That was Angela, no? Okay, sample natin. Kunwari, customer ako. Kunwari, client ako. Alright? Then, pumunta ako sa business. Magpapagupit ako, no? Parlor. Ang may parlor to ni John May. Diyan ko John May. John naman, diyan ka? Absent. Yes, sir. Diyan pala. Yes, sir. Okay. Siguro si John naman natutulog, kaya hindi siya nakasagot ka agad. Hindi, sir. Okay, ito John naman Naglalag po. Meron kang parlor. Yan. Ang pangalang parlor, Gandang John May. Beauty parlor. Ako client, pumunta ako ay magpapagupit sa'yo. Okay? So, pupunta ko sa iyong parlor. Saan ang parlor mo, John May? Saan yan? Sa lugar mo, John May? Quezon City po. Dito lang po. Dito lang? Delta. Saan yan? Delta? Fisherman po. Fisher Mall. Pantranco. Roosevelt. Tama? Yes po. Roosevelt. Pupunta ako dyan. Malapit sa PMI. Okay? Pagpasok ka sa kanyang business, siyempre, suki na kami ni John May, di ba? Last 5 years ang nagpapagupit sa kanya. Galing akong Fairview, dadayo pa ako doon, no? Sa 5 years ang nagpapagupit sa kanya. Suki mentality, relationship marketing. Now, when we say number 5, take a personal interest. Sige nga, John May, pagpasok ko sa iyong beauty parlor, when we say number 5, take a personal interest, anong sasabihin mo sa akin, John May? Real talk, talagang actual scenario na pwede mong gawin. Siyempre, sir, yung una po. Kakatok muna ako, siyempre. Kakatok muna ako, di ba? Kasi, hindi dire-diretso. Okay, katok ako. Ting, ayan. Doorbell, yan. Okay. Pumasok na ako.
Ay, dalawa pala yung pinto. So, may isang pinto ulit. Binuksan ko ulit. Ayan, no. Pasok na ako dyan. O, dyan na ako. Ano sabi mo sa akin, John Away? Hi sir, kumusta? Long time no see. Ganon. Okay. Long time no see, di ba? Apo. Okay. O, dagdagan pa natin. Personal interest. Magtanong sa personal ko. Personal ko. Sige, personal. Apo. Kumusta na kayo? Ba't ngayon lang kayo napadalaw? Ganon. May nangyari ba? Kumusta yung buhay nyo? May mga ganon po. Ayun. Trabaho, kung may trabaho po. Ganon. Okay. Ang galing ng personal, di ba? So, pag kayo first time consumer or customer, no, parang pag nagtanong ka ng ganon, siyempre, parang magugulat. Pero since matagal ang suki nila, we take it to the next level beyond the business. Personal. Kamusta yung trabaho, di ba? Kamusta personal, personal life. Uy, kamusta yung anak mong ganon, di ba? Uy, kamusta nag-aaral mong college, di ba? Ganon mga salitaan, di ba? Pag sinabi natin personal. Okay, so, yung customer naman, mas napapalapit, mas natutuwa. Diba? Mas may personal pag nagtanong ng ganun eh. Kaya may tawag natin isang customer relationship marketing. Alright, kaya ganun ha. So, always take personal interest. Pag naidambatin na customer, huwag ka agad bentahan ng kung ano-ano. Magtanong muna, personal. Establish first a relationship between you and the client. Okay. Ayan o. Kamusta yung restaurant business mo? Kamusta yung anak mong kinasal? Di ba? Okay, so number 6. Saying please and thank you still works. Saying please and thank you is a sign of an educated person. Okay, so pag ikaw daw ay di malalaman kung ikaw ay may pinag-aralan. Kung ikaw ay at the end of your sentence, you always say thank you or palagi may please sa dulo, iba ang dating mo. May breathing ka, no? And on the side of the marketing na nagbibili, bumili man or hindi sa'yo, always say thank you. Thank you for coming. Yung sa Jollibee, di ba? Magto-toilet ka na, hindi ka nang bumili, pero nagpa-thank you sila sa'yo. Please, okay? Ito, di ba, sa jeep, that is very annoying, di ba? Magpapabot ng bayad sa'yo, tapos sa likod ka ng driver, yung babae nasa dulo, papabot yung bayad, na malayo, tapos hindi mo lang nagsabi ng thank you sa'yo, that is very annoying. Hindi masyadong educated siguro yung person na yun. But since tayo graduate ng VMC, always say thank you and please at the end of your sentence. Okay? Kung meron kang chance, always say thank you. Okay? And that is a good customer service. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Come again. Alright. Pakaganda ng ating number 6. Mula ngayon sa email, sa text, say thank you. Huwag kalimutan yan. Kasi that is a strategy sa marketing. Okay, number 7. Give something back. Okay. Sa business, may tinatawag tayong CSR. Do you know what is CSR? Letter C, letter S, letter R. Meron ka dapat ganun. Pag meron kang negosyo, CSR. Who can recall what is CSR? Sige nga. Naku, nakalimutan lang. This one is very important. Dapat meron kayong ganito sa business. So, who can recall CSR? Give back, Corporate social responsibility. Iyon! Galing talaga na Rika May. Si Rika May ba yan? Apo, sir. Okay, corporate social responsibility. Okay, so, very simple. In layman's language, pag sinabi natin yung CSR, ito yung mga civic welfare na ginagawa or community service na ginagawa ng iyong company, ng iyong business para sa community. And that is number 7. Okay? A good marketing strategy is CSR or giving something back to the community.
Hindi palaging pakabig, alright? Hindi palaging income. Magbigay ka naman. That is what we are saying. Okay? Pag meron kang CSR, example ng CSR, forms of CSR are example, tree planting activity, mass feeding, ano pa yan? Gift giving. Okay? Beautification, example, mga estudyante ng VMC, beautify, cleanliness drive sa buong, ano bang tawag sa avenue natin? Ang tawag sa street natin sa VMC? Yung buong street ng VMC, papalinisin natin, pipinturahan natin. That is the way of giving something back to the community. Okay, now, kahit ikaw ay maliit na company, example, bike shop, barber shop, okay, may pera kang gawing something back eh. Mag-donate ka lang eh, di ba? Donating something or giving old clothes sa mga nasalanta ng bagyo, for example, right? Or donation for the blinds. Ano pa? Pag Pasko na may nagpapa-gift giving kayo, meron kayong pa-party, program, or pag may nag-solicit for basketball, volleyball uniforms, nagbibigay kayo. But that is number 7, that is giving something back. Alright? Now, that is customer service. Kasi pag nakita ka ng customer na may ginagawa para sa community, anong isipan ng customer? Aba, itong company to, ano pala? Meron pala silang ginagawang maganda para sa community. Hindi pala lahat ng profit ay papunta sa kanila. Part of their profit are being given back to the community. Diba? O sige, supportan natin sila. Bili tayo ng mga products nila kasi sa bawat 10 pisong mabenta nila, piso doon napupunta sa COVID. Sa COVID-19, di ba? So, what is the tendency? What is the normal tendency? Bibili sila sa'yo. Kasi pag bumili sila sa'yo, part of their payment will go to community service. That is giving back, right? Okay, tayo sa number 8. Sorry for this one. Okay, ask for their feedback and pay attention to the feedback. Ang maganda no, no one is perfect. Yung company yan ay hindi sila perfect. So, they are still improving. Improvement is a continuous process. Tuloy-tuloy yung pag-unlad. Okay? And how do you improve? You should get the feedback from the customers because they are the one who are experiencing your service. Sila ang bibili. Sila ang first hand na naka-experience ang products mo or yung service. Okay? So, get their feedback. Simple feedback forms. Okay, how to improve. Example, anong feedback natin sa VMC natin, diba? Example, may kulang ba na service na dapat ibigay sa mga estudyante for the improvement of the college or the school. Pag meron kang resto or fast food, okay, punta kang Pizza Hut, diba? Meron silang bibigay sa pag kumakain ka doon, questionnaire na nakalagay doon, how to improve the service of the store, of the resto. Okay? Mas maraming feedback, mas maganda. Because if you have 10 feedbacks, you have 10 chances of improving. Na ito maganda, no? Yung feedback, dapat seryoso. Not only for the sake of getting the feedback, but pay attention doon sa kanilang mga suggestions. Pag meron kang suggestions box sa iyong company, basahin mo yan. Huwag lang pa-drop dyan ng mga papel. Okay? Treat those feedback as gold. Those are for improvement of the company. Okay, and number 9, listen carefully to what they say. Last slide to, no? Kasi dito matatapos na ngayong araw na to. So, we'll continue with the discussion sa listen carefully. Teka pala, ano bang date ngayon? 8, di ba? Teka lang, parang midterm exam na sa I don't know yet, no? I'm not sure if midterm exam yun na. Prelim, sir. Sorry, prelim pala, prelim. Tandaan ng lolo nyo. Prelim exam pa lang pala, no? Prelim exam. Baka next week, but we still have to wait for the instruction of the dean kung
kung sure na yung prelim, but based on the schedule, prelim exam na sa sa next week. Okay, anyway, baka makalimutan ko ang prelim exam ay very lenient. I always give the coverage of the exam. Alright, we do that face to face. We do that online. We do that using the Microsoft forms na ginagamit natin. And that is being proctored. Okay. Now, listen carefully for what they are saying. Pag sinabi ng feedback sabi ko kanina, that is not only for the sake of getting a feedback. Para lang masabing merong suggestion box na sa iyong company na hindi mo naman binabasa. Okay? Kasi nga, take note, you expect na punong-puno yan. Kung marami kang, if you think na marami kang pagkukulang, you expect na punong-puno yung suggestion box na yan. But take time to read. Listen to them. Sila nakakaalam. Okay? Hindi mo aminin pagkakamali mo, but your customers will know kung anong kulang sa iyong mga customers. Sa iyong mga service. Check back regularly to see how things are going. Now, pag may feedback, di ba? Di ba cycle tayo na? Pag may feedback, so you will improve. Okay? But check regularly kung talagang na-implement yung ginagawa ng iyong ng mga crew or mga store or employees mo or attendant. Okay? Example, meron ba tayong back sa VMC? Meron ba? Paano kayo kinukuha ng feedback ng school? Mga students? Questionnaire? Online survey na lang sir. Online survey? Okay. That is okay, online survey, kasi there's no other way. But the important thing is, they should listen. Alam ko naman na ang management is, they are very generous. Marami ang napasukang mga school o university. Ang VMC is one of those schools na very generous at talagang nakikinig sa mga empleyado, sa mga estudyante. This is one of those schools. Hindi lahat ng schools ay ganon. Hindi lahat ay nakikinig sa suggestions ng mga teachers. The important, they check back regularly to see how things are going. Siyempre, nag-implement sila ng bago based on the feedback. And they should check na those are being implemented. Okay, sa inyong mga binibigyan mga suggestions. Kasi I know you have lots of suggestions na binibigay doon sa inyong online survey or evaluation. Okay, so provide a method that invites constructive criticism, comments, and suggestions. So, itong sinasabi natin kanina, they can send you questionnaire, they can float a questionnaire or survey. You can just drop something sa ating suggestions boxes. Those are the mechanism na pwedeng sa iba-ibang companies, iba-ibang ginagawa, sabi ko sa Pizza Shakey's, they will give a small slip of paper nakalagay ng mga simpleng tanong, mga 5 questions na sasagutan mo. Ang hospitals din iba, ang hospitals medyo marami din. Isang one page din na tanungan na questionnaires. Okay? So either way, dapat ay important sa survey or important sa feedback. Dapat sincere ka na kung anong nakalagay doon, dapat ginagawa mo talaga. Okay? O tanong ko lang, Rachel, ilang taon ka na sa VMC? Wala pa sir. Last sem lang po. Okay. Kasi baka mayroon ditong medyo matagal sa VMC, Tapos every sem may suggestions na binibigay. Itatanong ko sana kung na-implement ba yung mga suggestions na binibigay. Anyway, pag ikaw naman pag ikaw may-ari ng isang company, your role is to implement yung mga comments and suggestions. Okay? So treat those as constructive criticism. Hindi pang-away, hindi problems, kundi constructive. Kasi you can improve
you can't improve pag you are not willing to accept criticisms. Okay, so we're going to end with this slide. And to subscribe naman ako guys sa aking munting channel, Doc Oliver the Great TV. At yung aking isa pang channel, Doc Negosyo. Thank you!